Hooray! Very good. Very sound. DSDS. Magdadaog-nada kita, no? Kunit-hipan lang ito. Panalo na tayo. Gising na gising sila. Alright. So, kasi alam ko, medyo gutom na kayo at pagod, no? Sa nakaraang, Provincial Athletic Association event. Gusto ko lang ipabaon sa inyong lahat ang binitawan kong pananalita ng opening program natin na ang mga atleta sa pamamagitan ng motibasyon na ibinibigay ng ating mga coaches ay dapat naka-embrace sa napakalaking tatlong bagay na ito. Una, ang the law of preparation, no? Kahit champion ka ngayon, kahit nag-medal ka ngayon, hindi dahilan yon para ikaw ay mag-relax. Dapat isa puso, isa isip, isa diwa na bawat araw, no, ay dapat magkaroon akmang preparation time para ikaw ay magkaroon ng lalo pang malakas na pangangatawan, no? Yan. Siyempre, kaakibat sa inyong preparasyon ay ang law of practice, law of exercise. Ang pagkakaroon ng maliksi, malusog at maayos, no? Ang stamina, the strength, grit, no? Ay nadadala yan sa frequent exercise. Hindi mo ma-achieve yung goal mo kung hindi mo ina-apply yung law of practice. Kaya, huwag makakalimot, pag umuwi kayo sa bahay, kunting pahinga, magpapaalam kay nanay at tatay, no, na kayo ay mag-iinsayo, magpa-practice para lalo pang magkaroon ng magandang acquisition of the skill that you are expected to acquire para ikaw ay manatili na in shape, no? Yan ang importante dyan. At syempre, pagdating ng panahon na kayo ay pumunta sa Eastern Samar, Tacloban at Maasin, doon natin masusubok kung gaano ba tayo pinatatag sa pamamagitan ng napakaganda na preparasyon at exercise or practice. No? Doon masusubukan ang galing. Kaya panatilihin po ninyo, mga bata, atleta, coaches, kasama na lahat, officiating officials, tournament directors, managers, unit managers natin, kaakibat hiton nga tutulo, no, importante ang pag-maintain sa iyo physical and mental soundness. Alright? Paano yon? No? Siyempre, mga bata, pag atleta ka, hindi ka dapat masyadong babad sa inyong gadgets. Kasi nga may panahon ka para mag-prepare at maglaro, no? Mag-exercise. Bawal yung palaging nagpupuyat kasi yan sa nakakapekto sa mentalidad ng bata. And then siyempre, sa pagkain, yung tamang-tama lang, ha? Yung may mga minamantiner na mga bigat or timbang, kailangan balanse ang pagkain, no, hindi sobra-sobra, sapagkat mayroon kaming observation ang iba sa atin na may mga weight limitations kung kailan sila maglalaro, hindi nagpapaalam kay coach, kumakain pala. Kaya habang naglalaro, humihingal, hindi nakakahinga, halos madismayo ang atleta at iba nagsusuka. Bakit? Kasi kumain. No? Yun ay ang tawag doon kakulangan sa disiplina. Kaya importante ang sports discipline. Importante ang sports psychology sa inyo. Gusto mo pero hindi pwede,
dapat huwag pilitin na gustuhin mo kasi bawal. No? Lalo na kung oras, timbang, no? Laki ng katawan, no? Kung may mga requirements na ganon, dapat isa sa alang-alang ninyo yan. Ngayon, siyempre, more than that, no? Kumain ka, natulog ka ng maayos, importante bata, kahit hindi ka nasabihan ni coach, dapat mantinado ang imo hydration status. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay umiinom ng 5 hanggang 6 na basong tubig araw-araw, ngayon dudublihin mo pa yan kasi nga ikaw ay nagpapawis kadalasan. Kailangan may baon ka palaging tubig at bawal ang iinom ng soda. Ha? Kaya yung mga hindi maganda ang ano dyan, no, pag naglalaro kasi inuna yung soda, soft drinks versus water. So I would advise coaches, bantayan si atleta na hindi dapat iinom ng kung ano-ano dyan. Importante, plain water, safe drinking water to maintain and to sustain the hydration status of our athletes.